Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Unang Hari Kapitulo 1, Ang mga huling araw ni Haring David. Matandang-matanda na si Haring David at kahit kumutan pa siya ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya sinabi ng kanyang mga lingkod, "Mahal na hari, payagan niyo po kaming maghanap ng isang dalagita na mag-aalaga sa inyo. Tatabihan po niya kayo para hindi kayo ginawin." Kaya naghanap sila ng magandang dalagita sa buong Israel, at nakita nila si Abishag na taga Shunem, at dinala nila siya sa hari. Talagang maganda si Abishag at naging tagapag-alaga siya ng hari. Pero hindi sumiping ang hari sa kanya. Gusto ni Adoniah na maging hari. Ngayon, si Adoniah na anak ni David kay Hagat ay nagmamayabang na siya ang susunod na magiging hari. Kaya naghanda siya ng mga karwahe at mga kabayo at 50 tao na magsisilbing tagabantay na mauuna sa kanya. Hindi siya kailanman pinakialaman ng kanyang ama na si David, at hindi sinaway sa kanyang mga ginagawa. Napakagwapong lalaki ni Adoniah at ipinanganak siyang kasunod ni Absalom. Nakipag-usap siya kay Joab na anak ni Zeruiah at sa paring si Abiathar tungkol sa balak niyang maging hari, at pumayag ang dalawa na tumulong sa kanya. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan, pati si Benaiah na anak ni Jehoiada, gayon din sina Simei at Rei at ang magigiting na bantay ni David. Isang araw, pumunta si Adoniah sa bato ng Zohelet malapit sa En-Rogel at naghandog siya roon ng mga tupa, mga baka, at mga pinatabang guya. Inimbiti niya ang halos lahat ng kapatid niyang lalaki kay David at ang halos lahat ng pinuno ng Juda. Pero hindi niya inimbita ang propetang si Nathan, si Benaiah, ang magigiting na bantay ng hari at si Solomon na kanyang kapatid. Pumunta si Nathan kay Bathsheba na ina ni Solomon, at nagtanong, "Hindi mo ba alam na ang anak ni Hagat na si Adoniah ay ginawang hari ang sarili at hindi ito alam ni Haring David? Kung gusto mong maligtas ang buhay mo at ang buhay ng anak mong si Solomon, sundin mo ang payo ko. Puntahan mo si Haring David at sabihin mo sa kanya, 'Mahal na hari, hindi po ba't nangako kayo sa akin na ang anak nating anak na si Solomon ang papalit sa inyo bilang hari? Bakit si Adoniah po ang naging hari? At habang nakikipag-usap ka sa hari, papasok ako at patutunayan ko ang iyong sinasabi.'" Kaya nagpunta si Bathsheba sa kwarto ng hari. Matanda na talaga ang hari at si Abishag na taga Shunem ang nag-aalaga sa kanya. Yumukod si Bathsheba at lumuhod sa hari bilang paggalang. Tinanong siya ng hari, "Ano ang kailangan mo?" Sumagot si Bathsheba, "Mahal na hari, nangako po kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon na inyong Diyos, na ang anak nating si Solomon ang papalit sa inyo bilang hari. Ngunit ipinalagay ni Adoniah na siya na ang hari ngayon, at hindi mo ito alam. Naghandog siya ng maraming torong baka, mga pinatabang guya at mga tupa. Inanyayahan niya ang lahat ng anak mong lalaki, maliban kay Solomon na iyong lingkod. Inanyayahan din niya ang paring si Abiathar at si Joab na commander ng inyong mga sundalo. Ngayon, mahal na hari, naghihintay po ang mga Israelita sa inyong pasya kung sino po ang papalit sa inyo bilang hari. Kung hindi kayo magpapasya, ako at ang anak nating si Solomon ay ituturing nilang traidor kapag namatay kayo." Habang nakikipag-usap si Bathsheba sa hari, dumating ang propetang si Nathan. Pumunta sa silid ng hari ang kanyang lingkod at sinabi na dumating si Nathan at nais siyang makausap, kaya ipinatawag siya ng hari. Pagpasok ni Nathan nagpatira pa siya sa hari bilang paggalang, at sinabi, "Mahal na hari, sinabi po ba ninyong si Adoniah ang siyang papalit sa inyo bilang hari?" Ngayong araw na ito, naghandog siya ng maraming toro, pinatabang guya at mga tupa. At inimbiti niya ang halos lahat ng inyong anak na lalaki, ang commander ng iyong mga sundalo at ang paring si Abiathar. Ngayon kumakain at nag-iinuman sila at nagsasabi, "Mabuhay si Haring Adoniah." Pero ako na inyong lingkod ay hindi niya inimbita, pati na rin ang paring si Zadok, si Benaiah na anak ni Jehoiada at si Solomon na inyong lingkod. Ito po ba ang pasya ninyo, mahal na hari, na hindi niyo na ipinaalam sa amin kung sino ang papalit sa inyo bilang hari? Hinirang ni David si Solomon bilang hari. Sinabi ni Haring David, "Sabihan mo si Bathsheba na pumunta rito." Kaya pumunta si Bathsheba sa hari. Pagkatapos, sumumpa si Haring David, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon, na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan, natutuparin ko ngayon ang pangako ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na si Solomon na ating anak ang siyang papalit sa akin bilang hari.
Yumukod agad si Bathsheba bilang paggalang, at sinabi, "Mabuhay kayo magpakailanman, mahal na Haring David." Sinabi ni Haring David, "Papuntahin dito ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Benaiah na anak ni Jehoiada." Kaya pumunta sila sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, "Pasakayin mo ang anak kong si Solomon sa aking mola at dalhin ninyo siya sa Gihon kasama ang aking mga pinuno. Pagdating ninyo doon, kayo Zadok at Nathan, pairan ninyo ng langis ang ulo ni Solomon para ipakita na siya ang pinili kong maging hari ng Israel. Pagkatapos, patunugan nyo ang trompeta at isigaw, 'Mabuhay si Haring Solomon.' Pagkatapos, samahan nyo siya pabalik dito, uupo siya sa aking trono at papalit sa akin bilang hari. Siya ang pinili ko na mamamahala sa buong Israel at Juda." Sumagot si Benaiah na anak ni Jehoiada, "Gagawin po namin iyan. Mahal na hari, naway ang Panginoon na inyong Diyos ang magpatunay nito. Kung paano kayo sinamahan ng Panginoon, samahan din sana niya si Solomon at gawin niyang mas matagumpay pa ang paghahari niya kaysa sa inyong paghahari." Kaya lumakad na ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, si Benaiah na anak ni Jehoiada, at ang mga personal na tagapagbantay ni David na mga Kirteo at Peleteo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at dinala sa Gihon. Pagdating nila roon, kinuha ni Zadok sa banal na tolda ang langis na nasa loob ng sisidlang sungay, at pinahiran niya si Solomon sa ulo. Pinatunog nila ang trompeta at sumigaw silang lahat, "Mabuhay si Haring Solomon." Inihatid si Haring Solomon ng mga tao pauwi sa Jerusalem na nagkakasayahan at tumutugtog ng mga plota. Nayanig ang lupa sa ingay nila. Narinig ito ni Adoniah at ng kanyang mga bisita nang malapit na silang matapos sa kanilang handaan. Nang marinig ni Job ang tunog ng trompeta, nagtanong siya, "Ano ba ang nangyayari? Bakit masyadong maingay sa lungsod?" Habang nagsasalita siya, dumating si Jonathan na anak ng paring si Abiathar. Sinabi ni Adoniah, "Pumasok ka dahil mabuti kang tao, at tiyak kong may dala kang magandang balita." Sumagot si Jonathan, "Hindi ito magandang balita, dahil ginawang hari ni Haring David si Solomon. Pinapante niya ito sa Gihon kasama ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, si Benaiah na anak ni Jehoiada at ang kanyang mga personal na tagapagbantay na mga Kirteo at Peleteo. Pinasakay pa nila si Solomon sa mola ng hari. Pagdating nila sa Gihon, pinahiran siya ng langis ni Zadok at Nathan para ay pakitang siya ang piniling hari. Kababalik lang nila, kaya nga nagkakasayahan ang mga tao sa lungsod. Iyan ang mga ingay na inyong naririnig. At ngayon, si Solomon na ang nakaupo sa trono bilang hari. Pumunta rin kay Haring David ang mga pinuno niya para parangalan siya. Sinabi nila, "Gawin sanang mas tanyag ng inyong Diyos si Solomon kaysa sa inyo, at gawin sana niyang mas matagumpay pa ang paghahari niya kaysa sa inyo." Yumukod agad si David sa kanyang higaan para sumamba sa Panginoon, at sinabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, nilub niya na makita ko sa araw na ito ang papalit sa akin bilang hari." Nang marinig ito ng mga bisita ni Adoniah, tumayo silang takot at isa-isang umalis. Natakot din si Adoniah kay Solomon, kaya pumunta siya sa tolda na sinasambahan at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. May nagsabi kay Solomon, "Natakot sa inyo si Adoniah, at ngayon nakahawak siya sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Hinihiling niya na sumumpa kayong hindi niyo siya papatayin." Sinabi ni Solomon, "Kung mananatili siyang tapat sa akin, hindi siya mapapahamak. Pero kung magtatraidor siya, mamamatay siya." Pagkatapos, ipinakuha ni Haring Solomon si Adoniah roon sa altar, at pagdating ni Adoniah, yumukod siya kay Haring Solomon bilang paggalang. Sinabi ni Solomon sa kanya, "Umuwi ka na." Unang Hari Kapitulo 2. Ang mga habilin ni David kay Solomon. Nang malapit nang mamatay si David, naghabilan siya kay Solomon na kanyang anak ng ganito, "Malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakatapang, at sundin ang mga iniuutos ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moises para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo, saan ka man magpunta. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin, na kung ang aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghahari sa Israel. Ito pa ang bilin ko sa iyo, nalaman mo kung ano ang ginawa sa akin ni Job na anak ni Zeruiah.
Pinatay niya ang dalawang commander ng mga sundalo ng Israel na si Abner na anak ni Ner at si Amasa na anak ni Jeter. Pinatay niya sila na parang mga kaaway, pero ginawa niya iyon sa panahon na walang labanan. Siya ang may pananagutan sa pagkamatay nila. Kaya gawin mo ang naiisip mong mabuting gawin sa kanya, pero huwag mong hayaan na payapa siyang mamatay sa katandaan. Ngunit maging mabuti ka sa mga anak ni Barzillai na taga-Gilead at pakainin silang kasama mo, dahil tinulungan nila ako nang tumakas ako sa kapatid mong si Absalom. Tandaan mo si Shimei na anak ni Gera, na taga-Baurim at mula sa lahi ni Benjamin. Isinumpa niya ako ng matindi nang pumunta ako sa Mahanaim. Pero nang magkita kami sa ilog ng Jordan, nakipagkasundo ako sa kanya sa pangalan ng Panginoon na hindi ko siya papatayin. Pero ngayon, ikaw ang hahatol sa kanya. Matalino ka, at alam mo kung ano ang dapat gawin. Kahit matanda na siya, ipapatay mo siya. Pagkatapos, namatay si David at inilibing sa kanyang lungsod. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Si Solomon ang pumalit sa ama niyang si David bilang hari, at tunay na matatag ang kaharian niya. Namatay si Adoniah. Ngayon, si Adoniah na anak ni Hagat ay pumunta kay Bathsheba na ina ni Solomon. Nagtanong si Bathsheba sa kanya, mabuti ba ang pakay mo sa pagpunta rito? Sumagot si Adoniah, mabuti po. May hihilingin lang ako sa inyo. Nagtanong si Bathsheba, ano ba ang hihilingin mo? Sumagot si Adoniah, nalalaman ninyo na ako na sana ang naging hari, at hinihintay ito ng buong Israel. Pero iba ang nangyari, ang kapatid ko ang siyang naging hari, dahil yan ang gusto ng Panginoon. Ngayon, may hihilingin ako sa inyo. At kung maaari, huwag niyo akong biguin. Nagtanong si Bathsheba, ano ba iyon? Sumagot si Adoniah, kung maaari ay hilingin niyo kay Haring Solomon na mapang-asawa ko si Abishag na taga Shunem. Alam kong hindi siya tatanggi sa inyo. Sumagot si Bathsheba, sige, sasabihin ko sa hari. Kaya pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon para sabihin sa kanya ang tungkol sa kahilingan ni Adoniah. Pagkakita ni Solomon sa kanya, tumayo si Solomon mula sa kanyang trono para salubungin siya, at agad siyang yumukod sa kanyang ina bilang paggalang. Pagkatapos, muli siyang naupo sa kanyang trono. Nagpakuha siya ng upuan at ipinalagay sa kanan niya at doon pinaupo ang kanyang ina. Sinabi ni Bathsheba, mayroon akong maliit na kahilingan sa iyo. Huwag mo sana akong tatanggihan. Sumagot ang hari, ano po ang hihilingin ninyo? Hindi ko kayo bibiguin. Sinabi ni Bathsheba, hayaan mong mapang-asawa ng iyong kapatid na si Adoniah si Abishag na taga Shunem. Nagtanong si Haring Solomon, bakit hinihiling ninyo na mapang-asawa ni Adoniah si Abishag? Baka hilingin nyo rin na ibigay ko sa kanya ang kaharian ko dahil mas matanda siya sa akin at kakampi niya ang paring si Abiathar at si Job na anak ni Zeruiah. Pagkatapos, sumumpa si Haring Solomon sa pangalan ng Panginoon, parusahan sana ako ng Diyos kung hindi ko mapatay si Adoniah dahil sa kahilingan niya. Ang Panginoon ang siyang nagluklok sa akin sa trono ng aking amang si David. Tinupad niya ang kanyang pangako na ibibigay niya ang kaharian sa akin at sa aking mga angkan. Kaya sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na mamamatay si Adoniah sa araw na ito. Kaya iniutos ni Haring Solomon kay Benaiah, na anak ni Jehoiada, na patayin si Adoniah, at pinatay nga niya ito. Pagkatapos, sinabi ni Haring Solomon kay Abiathar na pari, umuwi ka sa iyong bukirin sa Anatot. Dapat kang patayin pero hindi kita papatayin ngayon dahil wala ka ng kahon ng Panginoong Diyos noong kasama ka pa ng aking amang si David, at nakihati ka sa kanyang mga pagtitiis. Kaya tinanggal ni Solomon si Abiathar sa kanyang tungkulin bilang pari ng Panginoon. At natupad ang sinasabi ng Panginoon doon sa Shiloh tungkol sa pamilya ni Eli. Namatay si Job. Hindi tumulong si Job kay Absalom na maging hari pero tumulong siya kay Adoniah. Kaya nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Adoniah, tumakas siya papunta sa tolda ng Panginoon at humawak sa parang mga sungay na bahagi ng altar. Nang mabalitaan ni Haring Solomon na tumakas si Job papunta sa tolda ng Panginoon at lumapit sa altar, inutusan niya si Benaiah na patayin si Job. Kaya pumunta si Benaiah sa tolda ng Panginoon at sinabihan si Job, lumabas ka, sabi ng hari. Pero sumagot si Job, hindi ako lalabas, dito ako mamamatay. Bumalik si Benaiah sa hari at sinabi ang sagot ni Job. Sinabi ni Solomon kay Benaiah, gawin mo ang sinabi niya.
Doon siya patayin sa tolda at ilibing, para ako at ang pamilya ng aking ama ay hindi managot sa pagpatay niya kay Abner na anak ni Ner, na komander ng mga sundalo ng Israel, at kay Amasa na komander ng mga sundalo ng Juda. Pinatay niya ang mga taong inosente nang hindi nalalaman ng aking ama. Mas matuwid at mabuti ang mga taong ito kaysa sa kanya. Ngayon, gagantihan siya ng Panginoon sa ginawa niya sa kanila. Siya at ang kanya ang mananagot magpakailanman sa pagkamatay ng mga taong ito. Pero si David at ang angkan niya at kaharian ay bibigyan ng mabuting kalagayan magpakailanman. Kaya pinuntahan ni Benaya si Job at pinatay. Inilibing siya malapit sa bahay niya sa ilang. Pagkatapos, ipinalit ng hari si Benaya kay Job bilang commander ng mga sundalo at ang ipinalit niya kay Abiathar ay ang paring si Zadok. Ang pagkamatay ni Shimei. Ipinatawag ng hari si Shimei at sinabi sa kanya, magpatayo ka ng sarili mong bahay sa Jerusalem at doon ka tumira. Huwag kang umalis sa lungsod at pumunta sa ibang lugar. Sa oras na umalis ka at tumawid sa lambak ng Kidron, tiyak na mamamatay ka. At kapag nangyari ito, ikaw na ang may pananagutan nito. Sumagot si Shimei, mabuti po ang sinabi niyo, susundin ko ito. Kaya tumira si Shimei sa Jerusalem ng matagal na panahon. Pero pagkalipas ng 3 taon, lumayas ang dalawa sa mga alipin ni Shimei, at pumunta sa hari ng Gat na si Akish, na anak ni Maaka. Nang mabalitaan ito ni Shimei, nilagyan niya agad ng upuan ang kanyang asno at sumakay, pumunta siya kay Akish sa Gat para hanapin ang dalawang alipin niya. Nakita niya sila at isinama pa uwi. Nang mabalitaan ni Solomon na umalis si Shimei sa Jerusalem at pumunta sa Gat at nakabalik na, ipinatawag niya ito at sinabihan, hindi ba't pinasumpa kita sa pangalan ng Panginoon at binalaan na sa oras na umalis ka sa Jerusalem at pumunta sa ibang lugar ay tiyak na mamamatay ka? At hindi ba sinabi mo na mabuti ang sinabi ko at susundin mo ito? Ngayon, bakit hindi mo sinunod ang ipinangako mo sa Panginoon? Bakit hindi mo tinupad ang mga iniutos ko sa iyo? Sinabi pa ng hari sa kanya, tiyak na naaalala mo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, gagantihan ka ng Panginoon sa masamang ginawa mo. Pero pagpapalain ako ng Panginoon, at ang kaharian ng aking ama na si David ay magpapatuloy sa kanyang mga angkan magpakailanman. Pagkatapos, inutusan ng hari si Benaya na patayin si Shimei. Kaya dinala ni Benaya si Shimei sa labas at pinatay. Mas lalong tumatag ang kaharian sa ilalim ng pamamahala ni Solomon. Unang Hari Kapitulo 3. Humingi si Solomon ng karunungan. Nakipag-alyansa si Solomon sa Faraon na hari ng Ehipto at naging asawa niya ang anak nito. Dinala niya ang kanyang asawa sa lungsod ni David hanggang sa matapos niya ang pagpapatayo ng kanyang palasyo, ng templo ng Panginoon, at ng mga pader sa paligid ng Jerusalem. Wala pang templo noon para sa Panginoon, kaya ang mga tao ay naghahandog sa mga sambehan sa matataas na lugar. Ipinakita ni Solomon ang pagmamahal niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng mga tuntunin na iniwan ng ama niyang si David. Maliban doon, naghandog siya at nagsunog ng mga insenso sa mga sambehan sa matataas na lugar. Isang araw, pumunta si Haring Solomon sa Gibeon para maghandog dahil naroon ang pinakatanyag na sambehan sa mataas na lugar. Nag-alay siya sa altar ng 1,000 handog na sinusunog. Kinagabihan, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, nagpakita po kayo ng malaking kabutihan sa aking amang si David, na inyong lingkod, dahil matapat siya sa inyo, at matuwid ang kanyang pamumuhay. Patuloy niyo pong ipinakita sa kanya ang inyong malaking kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang anak na siya pong pumalit sa kanya bilang hari ngayon. Panginoon na aking Diyos, ako na inyong lingkod ang ipinalit ninyo sa ama kong si David bilang hari, kahit binatilyo pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala. At ngayon narito po ako kasama ang pinili ninyong mga mamamayan, na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ang aking mga mamamayan at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naangkin ng kahit sino,
noon at sa darating na panahon. Bibigyan din kita ng hindi mo hiningi, ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. At kung susunod ka sa aking mga pamamaraan at tutupad sa aking mga tuntunin at mga utos, katulad ng ginawa ng iyong ama na si David, bibigyan kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon, at naunawaan niya na nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, tumayo siya sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nagpahanda agad siya ng mga pagkain para sa lahat ng pinuno niya. Ang mahusay na paghatol ni Solomon. May dalawang babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Nagsalita ang isa sa kanila, "Mahal na hari, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak ako habang naroon siya sa bahay. Pagkalipas ng 3 araw, siya naman ang nanganak. Kaming dalawa lang ang nasa bahay at wala nang iba. Isang gabi, nahiga niya ang kanyang anak at namatay ito. Nang maghating gabi, bumangon siya habang natutulog ako at pinagpalit ang mga anak namin. Inilagay niya ang anak ko sa tabi niya at ang anak naman niyang namatay ay inilagay niya sa tabi ko. Kinabukasan, nang bumangon ako para pasusuhin ang anak ko, nakita kong patay na ito. At nang mapagmasdan ko ng mabuti ang sanggol sa liwanag, nakita kong hindi siya ang aking anak." Sumagot ang isang babae, "Hindi totoo iyan. Akin ang buhay na sanggol at sa iyo ang patay." Pero sinabi ng unang babae, "Hindi totoo iyan. Iyo ang patay na sanggol at akin ang buhay." Kaya nagsagutan silang dalawa sa harapan ng hari. Sinabi ng hari, "Ang bawat isa sa inyo ay gustong angkinan ang buhay na sanggol at walang isa man sa inyo ang gustong umangkin sa patay na sanggol." Kaya nagutos ang hari na bigyan siya ng espada. At nang dalhan siya ng espada, inutos niya, hatiin ang buhay na sanggol at ibigay ang bawat kalahati sa kanilang dalawa. Dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, "Maawa po kayo, mahal na hari, huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay niyo na lang po siya sa babaeng iyan." Pero sinabi ng isang babae, "Hatiin niyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya." Pagkatapos, sinabi ng hari, "Huwag hatiin ang buhay na sanggol. Ibigay ito sa babae na nagmamakaawa na huwag itong patayin, dahil siya ang tunay na ina." Nang marinig ng mga mamamayan ng Israel ang pagpapasya ng hari, lumaki ang paggalang nila sa kanya, dahil nakita nila na may karunungan siyang mula sa Diyos sa paghatol ng tama. Unang Hari Kapitulo 4, Ang mga pinuno ni Solomon. Naghari si Solomon sa buong Israel. At ito ang kanyang matataas na pinuno. Si Azariah ang punong pari mula sa angkan ni Zadok. Sina Elihorph at Ahia na mga anak ni Sisha, ang mga kalihim ng hari. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud, ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian. Si Benaiah na anak ni Jehoiada ang commander ng mga sundalo. Sina Zadok at Abiathar ang mga pari. Si Azariah na anak ni Nathan ang pinuno ng mga gobernador sa mga distrito ng Israel. Ang paring si Zebud na anak din ni Nathan ang personal na tagapayo ng hari. Si Ahisar ang tagapamahala ng palasyo. At si Adoniram na anak ni Abda, ang namamahala sa mga aliping sapilitang pinagtatrabaho. Mayroon ding 12 gobernador si Solomon sa mga distrito ng buong Israel. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa hari at sa sambahayan niya. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng pagkain sa 1 buwan bawat taon. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben-Hur, na namamahala sa kabundukan ng Ephraim. Si Ben-Dikr na namamahala sa Makas, sa Albam, Bet-Shemesh at sa Elon Bet-Hanan. Si Ben-Hesed na namamahala sa Arubot, kasama na rito ang Soko at ang buong lupain ng Hefer. Si Ben-Abinadab na namamahala sa Nophet-Dor. Asawa siya ni Tophet na anak ni Solomon. Si Bana na anak ni Ahilud, na namamahala sa Tonek, Megiddo, sa buong Bet-Shan malapit sa Zertan sa ibaba ng Jezreel at sa mga lugar na mula sa Bet-Shan hanggang Abel-Merola at patawid sa Jokmeam. Si Ben-Geber, na namamahala sa Ramot-Gilead, kasama na rito ang mga bayan ni Jer na anak ni Manasi, at sa mga distrito ng Argob sa Bashan, kasama na ang 60 malalaki at napapaderang bayan, na ang mga pintuan ay may tarangkahang tanso. Si Ahinadab na anak ni Ido, na namamahala sa Mahanaim. Si Ahimaas, na namamahala sa Naphtali. Asawa siya ni Basmat na anak ni Solomon.
Si Baana na anak ni Hashai, na namamahala sa Asher at sa Alot. Si Jehoshaphat na anak ni Perua, na namamahala sa Isakar. Si Shimei na anak ni Ela, na namamahala sa Benjamin. Si Geber na anak ni Uri, na namamahala sa Gilead na sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoaryo at ni Haring Og ng Bashan. Si Geber lang ang gobernador sa buong distritong ito. Ang kasaganaan at ang karunungan ni Solomon. Ang bilang ng mga tao sa Juda at Israel ay tulad ng buhangin sa dalampasigan na hindi mabilang. Sagana sila sa pagkain at inumin, at masaya sila. Si Solomon ang namamahala sa lahat ng kaharian mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo, hanggang sa hangganan ng Ehipto. Ang mga kahariang ito ay nagbabayad ng buwis kay Solomon at nagpapasakop sa kanya habang nabubuhay siya. Ito ang mga pagkain kailangan ni Solomon sa kanyang palasyo bawat araw, 100 sako ng magandang klaseng harina, 200 sako ng ordinaryong harina, 10 pinatabang baka sa kulungan, 20 baka na galing sa pastulan, 100 tupa o kambing, hindi pa kasama ang iba't ibang uri ng mga osa at magandang uri ng ibon at manok. Sakop ni Solomon ang buong lupain sa kanlurang ilog ng Euphrates mula sa Tifsa hanggang sa Gaza. At maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng bansa sa palibot niya. Kaya habang nabubuhay si Solomon, may kapayapaan sa Juda at sa Israel, mula Dan hanggang sa Beersheba. Ang bawat tao ay payapang nakaupo sa ilalim ng kanyang tanim na ubas at puno ng igos. May 40,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayong pangkarwahe at may 12,000 siyang mga ngabayo. Ang mga gobernador sa mga distrito ang nagbibigay ng pangangailangan ni Haring Solomon at ng lahat ng nasa palasyo. Ang bawat isa sa kanila ay may responsibilidad sa pagbibigay bawat buwan. Tinitiyak nilang maibibigay ang mga pangangailangan ni Solomon. Nagbibigay din sila ng sebada at dayami para sa mga kabayo. Dinadala nila ito sa lugar na dapat nitong pagdalhan sa oras na kailangan. Ito, binigyan ng Diyos si Solomon ng di pangkaraniwang karunungan at pangunawa, at kaalaman na hindi masukat. Ang kaalaman niya ay higit pa sa kaalaman ng lahat ng matatalino sa silangan at sa Ehipto. Siya ang pinakamatalino sa lahat. Mas matalino pa siya kaysa kay Ethan na Esrono at sa mga anak ni Mahol na sina Heman, Kalkol at Darda. At naging tanyag siya sa mga nakapaligid na bansa. Gumawa siya ng 3,000 kawikaan at 1,500 awit. Makapagsasabi siya ng tungkol sa lahat ng uri ng pananim, mula sa malalaking punong kahoy hanggang sa maliliit na pananim. Makapagsasabi rin siya tungkol sa lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang, lumilipad, at lumalangoy. Nabalitaan ng lahat ng hari sa mundo ang karunungan ni Solomon, kaya nagpadala sila ng mga tao para makinig sa kanyang karunungan. Unang Hari Kapitulo 5, Ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo. Matagal nang magkaibigan si Haring Hiram ng Tyre at si Haring David. Kaya nang mabalitaan ni Hiram na pinalitan ni Solomon ang ama niyang si David bilang hari, nagpadala siya ng mga opisyal kay Solomon. Pagkatapos, nagpadala si Solomon ng mensahe kay Hiram. Nalalaman mong hindi nakapagpatayo ang aking amang si David ng templo para sa Panginoon na kanyang Diyos dahil palagi siyang nakikipaglaban sa mga kalabang bansa sa palibot. Hindi siya makakapagpatayo nito hanggang hindi pa ipinapatalo sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang kalaban. Pero ngayon ay binigyan ako ng Panginoon na aking Diyos ng kapayapaan sa paligid, wala na akong mga kalaban at wala na ring panganib. Kaya naisip ko na magpatayo na ng templo para sa karangalan ng Panginoon na aking Diyos, ayon sa sinabi ng Panginoon sa aking amang si David. Ito ang kanyang sinabi, ang iyong anak, na ipapalit ko sa iyo bilang hari ang siyang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Kaya iutos mo sa iyong mga tauhan na pumutol ng mga puno ng sidro sa Lebanon para sa akin. Patutulungin ko sa kanila ang mga tauhan ko at uupahan ko ang mga tauhan mo ayon sa gusto mo. At alam mo rin na wala talaga kaming tao na mahusay pumutol ng mga puno tulad ng mga tauhan mong Sidoneo. Tuwang-tuwa si Hiram nang matanggap niya ang mensahe ni Solomon. Sinabi niya, purihin natin ang Panginoon sa araw na ito, dahil binigyan niya si David ng matalinong anak para pamahalaan ang makapangyarihang bansang ito. Kaya nagpadala si Hiram ng mensahe kay Solomon na nagsasabi, natanggap ko ang ipinadala mong mensahe, at ibibigay ko sa iyo ang mga kailangan mong kahoy na sidro at cypress. Hahakutin ito ng mga tauhan ko mula sa Lebanon hanggang sa dagat at gagawin nila itong parang bolsa,
at palulutangin papunta sa lugar na pipiliin mo. At doon ito kakalagin ng mga tauhan ko at kayo na ang baalang kumuha nito. Bilang kabayaran, bigyan mo ako ng pagkain para sa mga tauhan ko sa palasyo. Pinadalhan nga ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na sidro at cypress na kailangan niya. At pinadalhan naman ni Solomon si Hiram ng 60,000 sakong trigo at 110,000 galong langis ng olibo bawat taon. Binigyan ng Panginoon si Solomon ng karunungan ayon sa kanyang ipinangako. Maganda ang relasyon ni Solomon at Hiram, at gumawa sila ng kasunduan na hindi sila maglalaban. Pagkatapos, sa pilitang pinagtrabaho ni Haring Solomon ang 30,000 tao mula sa buong Israel. Pinagpangkat sila ayon sa bilang na 10,000 bawat isang pangkat at ipinapadala sa Lebanon bawat buwan. Kaya ang bawat grupo ay 1 buwan sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang lugar. Si Adoniram ang tagapamahala ng mga trabahador na ito. May 70,000 tao si Solomon na tagahakot ng mga materyales at 80,000 tao na tagatabas ng bato sa kabundukan. Mayroon din siyang 3,300 kapatas na namamahala sa trabaho at mga trabahador. At sa utos niya, nagtabas sila ng malalaki at magagandang uri ng bato para sa pundasyon ng templo. Kaya inihanda ng mga tauhan ni Solomon at Hiram, kasama ng mga taga-Gebel, ang mga bato at mga kahoy para sa pagpapatayo ng templo.